isang alamat ng OPM, isang tinig ng masa, isang revolusyonaryo sa musika, biglang pumanaw. At bago pa man tayo makapagsindi ng kandila o mag-alay ng bulaklak, siya'y inilibing na. Tahimik, mabilis, parang may gustong itago, parang may nais na iparating. Ngunit sa paraang hindi lahat ay makakaintindi. Sa mga mata ng nakararami, ito ay isang misteryo, isang kwentong sinadyang huwag palakihin, isang pamamaalam na hindi dumaan sa mata ng publiko. Parang may nagmamadali, parang may mga tanong na sinadyang hindi sagutin. Ngunit sa likod ng katahimikan may mga bulong ng haka-haka, ng teorya ng mga taong unti-unting bumubuo ng isang nakakakilabot na larawan. Ito ba'y pag-iwas sa kontrobersya o isang sagradong panata na binalot ng relihiyosong paniniwala? Ito ang kwento ng misteryo ng pananampalataya ng isang alamat na piniling lisanin ang mundo sa paraang hindi karaniwan. Ito ang misteryo sa likod ng mabilis na paglilibing kay Freddy Aguilar. Noong Mayo 27, taong 2025, isang araw na hindi madaling limutin, hindi lang ng kanyang pamilya, kundi ng buong sambayanang Pilipino. Sa Philippine Heart Center sa Quezon City, pumanaw si Freddy Aguilar sa edad na 70. Ang sanhi ay multiple organ failure, dulot ng komplikasyon sa kanyang bato at baga. Bago pa man makarating sa balita ang kanyang pagpanaw, may mga bulong-bulungan na. Kinumpirma ito ng kanyang pamilya sa isang maikling pahayag. Walang press conference, walang kamera, walang drama. At dito nagsimula ang mas malaking pagkagulat ng publiko. Dahil ilang oras lang matapos ipahayag ang kanyang pagkamatay, ay inilibing na siya sa parehong araw. Sa ilalim ng araw na iyon din, humalik sa kanyang huling hininga. Hindi ito pangkaraniwan, lalo na para sa isang taong may mataas na antas ng kontribusyon sa kultura. Dahil sanay ang mga Pilipino sa burol na may ilang araw, kung minsan nga ay umaabot ng isang linggo, upang bigyan ng sapat na panahon ang mga mahal sa buhay, mga kaibigan, at mga tagahanga na makapagbigay ng huling respeto. Ngunit sa kaso ni Freddy Aguilar, tila wala ni isa sa mga ito. Ang kanyang burol ay parang isinagawa sa dilim, sa katahimikan. At sa bilis ng lahat, maraming tao ang hindi napigilang magtanong, ano ang nangyari? Sa social media, agad na kumalat ang mga tanong at kuro-kuro. Ang mga netizens, gaya ng inaasahan, ay hindi nag-atubiling ipahayag ang kanilang saloobin. May tinatago ba ang pamilya? Bakit hindi man lang ipinakita sa publiko? Hindi ba't dapat may tribute para sa isang haligi ng OPM? Maging ang ilang kilalang personalidad ay nagtanong rin. May mga artista at musikero na naglabas na ng pahayag ng pagkabigla at lungkot. Hindi lamang dahil sa pagkawala ni Freddy, kundi dahil nawalan sila ng pagkakataong magbigay pugay sa isang taong naging inspirasyon nila. Ang ibang netizens ay nagbato pa ng mas mabigat na haka-haka. May anomalya ba? May tinatagong sakit? May alitan ba sa pamilya o sa industriya? Sa mga teoryang ito, may isang ugat, ang labis na bilis ng mga pangyayari. Sa isang kultura ng kolektibong pagdadalamhati, ang pagkawala ni Freddy Aguilar ay tila binigyan ng silent treatment. Pero may isang aspeto sa kanyang personalidad na buhay na tila nakakaligtaan. Isang aspeto na maaring magbigay linaw sa kabuuang larawan. At iyon ay ang kanyang pananampalataya. Dahil taong 2013, isang revelasyon ang gumulat sa publiko. Si Freddy Aguilar ay nagbalik Islam. Sa panayam, sinabi niya na pinili niyang magbalik sa Islam bilang hakbang ng pagbabagong loob. Isang espiritual na transformasyon na personal niyang paniniwala. At dito na pumasok ang isang napakahalagang aspeto, ang tradisyong Islam, ukol sa kamatayan. Sa relihiyong Islam, ang kamatayan ay hindi wakas, kundi isang paglalakbay, isang pag-uwi ng kaluluwa sa kanyang lumikha. Ayon sa mga turo ng Quran,
Ang isang yumaong Muslim ay kailangang ilibing sa lalong madaling panahon, karaniwan sa loob ng 24 oras mula sa kanyang pagpanaw. Ito ay may malalim na dahilan, hindi lamang praktikal, kundi espiritual din. Naniniwala ang mga Muslim na habang ang katawan ay nananatiling hindi pa nalilibing, ang kaluluwa ay nasa gitna ng transisyon at ang mabilis na paglilibing ay isang paraan ng pagbibigay aspeto sa prosesong ito. Bilang bahagi ng tradisyon ay sinasagawa ang tinatawag na ghusl o ang ritual na paglilinis ng katawan ng yumao. Karaniwan itong ginagawa ng mga taong may malalim na kaalaman sa Islam at sinusunod ang mga tiyak na hakbang mula sa pagbanlaw ng gamit ang malinis na tubig hanggang sa maingat na pagkatuyo ng katawan. Kasunod nito ay ang kafan, ang pagbalot ng katawan sa puting tela. Walang magarbong damit, walang alahas dahil sa Islam, ang lahat ay pantay sa harap ng kamatayan. Pagkatapos ng kafan ay ang janaza, isang espesyal na panalangin para sa yumao. Hindi ito tulad ng misa ng Katoliko. Sa halip, ito ay isang tuwirang dasal para sa kaluluwa. Ang huling hakbang ay ang mismong libing kung saan ang katawan ay inihahantong sa lupa. Karaniwang nakaharap sa direksyon ng Qibla, ang banal na lungsod ng Mecca. Ang lahat ng ito ay sinasagawa ng tahimik, mabilis at may paggalang. Walang drama, walang viewing, walang social media. Isang napakapribadong karanasan ng pamilya at komunidad. Ang mga Muslim ay naniniwala rin na hindi na kailangang imbalsamuhin ang katawan. Ang pagiging natural ng katawan ay mas pinahahalagahan kaysa sa pangmatagalang pag-preserve nito. Kaya kung pagbabatayan natin ang mga ito, malinaw ang sagot. Ang mabilis na paglilibing kay Freddy Aguilar ay hindi misteryo, kundi pagsunod sa kanyang piniling pananampalataya. Kaya kung titignan mula sa pananaw ng relihiyon, ang mabilis na paglilibing ay paggalang, isang banal na tradisyon. Pero kung titignan mula sa mata ng isang fan, tila may kulang. Wala tayong huling paalam. Wala man lang pagkakataon na makitang muli ang kanyang mukha bago siya ilibing. Ganito ba talaga ang tadhana ng isang alamat? O ito ba ang kapalaran ng mga taong piniling dumaan sa ibang landas? May misteryo ba? O ito ang tunay na anyo ng kapayapaan? May isang nagkomento na ang tunay na revolusyonaryo hanggang sa dulo pipiliin ang katahimikan kaysa sa kasikatan. At marahil, ganito ang ginawang desisyon ni Ka Freddy. Hindi siya kailangan sambahin, kailangan lang siyang maalala. Sa isang mundong palaging nag-aabang ng drama at gulo, may mga tao pa ring pinipiling tahimik ang pamamaalam. Si Freddy Aguilar ay hindi lang alamat, isa siyang paalala na ang tunay na kabayanihan ay hindi nasusukat sa haba ng burol, kundi sa lalim ng alaala. At sa huling nota ng kanyang buhay, iisa lang ang mensahe, ang musika ng kaluluwa ay walang katahimikan. Isang paalala mula sa dilim, ang mga alamat minsan ay umaalis nang hindi nagpapaalam.